Mas advantage ang Pilipinas kaysa Singapore. Kini mao'y pamahayag ni Konsyel Dinky Suiso, chairman sa Committee on Tourism sa Sangguniang Panglungsod ning Dakbayan sa Osamis, ato sa pagkighinamoy sa DXD News Team kagahapon. Matud pa niya, advantage ang Pilipinas kay adunay bukid ug dagat. Ang advantage sa Osamis or sa Pilipinas is we have so many beaches, we have so many natural resources, natay mga bukid, natay mga high-end higher tourism o lower tourism, na atay mga food tourism, na atay daghan nato manggong ma-offer din and dako kayo vast kay ang Pilipinas. So ang advantage ginato dita huot luag kay ang Pilipinas. So if we could emulate them, atong i-adapt, atong implement ang ilahang mga activities dito, pwede kaayo. In fact, isa pod nga nganong inana ka high-end o inana ka productive o economically taas gyud kayo og value ang kaning ekonomiya sa Singapore is sa ila pong mga tawo. If you have kanang if I could differentiate ko kung mabansay-bansay bitaw ang ilahang mga kinaiya, grabe ka sila ka workaholic. Like Monday to Friday, grabe ka busy ang ilahang streets kay piot ra magug kay streets dito ra gyud makita kung unsa mga streets bitaw busy. Whereas siya is kadako siguro sa Osamis, pero tanan nga probinsya, tanan nga mga location niya busy gyud kaayo. The traffic itself napagid sa mga subway mo nang Monday to Friday ang mga tao nang gawas, nang lihok, ang ilahang manggong mga trabahan, ilahang mga tag-iya dito, mangunay gid silang negosyo. Nakita usab niya nga ang Singapore taas og economic involvement tungod sa tourism activity. Hinuon gamay lang ang Singapore apan ilang gigamit ang tanang luna, daghan sila og iconic landmark nga pwede bisitahan o pwede nato kopyahon sa atong lugar. When it comes to tourism, daghan kay silang mga iconic dito nga mga landmarks nga pwede nato i-visit, nga pwede po nato i-emulate din. Ang advantage lang gyud ni Singapore o ni Philippines is that si Singapore sa iyang kagamay, ang iyang spaces bitaw grabe ka mahal because ang ilang space dito since limited buot permi. Kanang establishment nila dito kanang na-occupy na gud nila tanan. Kay inana ka active ug ka busy ang lang economic activity because of the tourists nga mangabot dito. I think influx of tourists nga moadto sa Singapore are way beyond, mas daghan pa kay sa Pilipinas. Well, sa ato man good pod, lahi man good pod ang atong gipang-offer sa ato ang tourism dinhi. We offer our natural resources, we offer our beaches, we offer our cultural ug ato ang mga food. Dito, ang food niya mahal, but wala mang gilang choice sa mga tourists. They really have to enjoy the beautiful landmarks na naa sa Singapore, like the Merlions, mga iconic nila ba ilahang garden by the bays, ilahang iconic po nga Marina Sands nga kanang wala siya barko nga tulo ka po ang pillar nga building, naapod sila mga railways o daghan po sila mga substation sa Ubos. So dito imuhang makuha ang tourism nila is really very very active, and they offer kana bitang so many kanang pwede mahatag sa tourism, pwede mahatag sa mga turista nga mabisi ilahang itinerary dito because nagay sila Universal Studio na sila mga cable cars nga kung magbuhat og itinerary dili enough ang 1 day, 2 days, 3 days gyud ang dapat nga buhaton because daghan kay sila dito og adtuanan for the tourists. So basically ang nagbuhi gud sa ilang ekonomiya is tourism. Si Konsyel Dinky Suiso, chairman sa Committee on Tourism sa Sangguniang Panglungsod. Dinumduman nga mihimo og benchmarking ang mga opisyalis ning Dakbayan kauban sa mga barangay kapitan sa miaging semana sa Singapore aron usab ilang makita ilabi na sa isgutanan sa turismo. Ang maong educational tour ang pinanguluhan kini ni Governor Henry Wominal, Congressman Ando Wominal o Asinso Pinoy Congressman Attorney Indy Wominal Jr. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa Simbahan, WD45 Dudong Barcaminto, Danag Silakbayan.